Okay, pipilitin natin 'tong ano 'no, makabisado itong ating dashboard. So ganito 'yan. Ito pagkakaintindi ko ha. Dito sa taas makikita natin yung mga wallets natin, okay? Ang pagkakaintindi ko may isang wallet dito na tatanggalin 'no, ito dinagdag yung D-wallet. Itong D-wallet nag-start yan sa 0, okay? 0 ka diyan. Ang puwede lang maglagay sa D-wallet mo, okay, kailangan natin 'to ha. Tandaan niyo, ang puwede lang maglagay sa D-wallet mo ay stockist or office 'no, ng company. Stockist lang ang puwede maglagay diyan. Ngayon, yung kinikita natin sa commission natin sa DIVA ay naiipon dito sa cash wallet. Okay? Tandaan niyo ha, naiipon 'yan sa cash wallets. Ngayon, dahil gusto natin gamitin 'no, pang-register yung ating naipon na pondo na commission dito sa cash wallet, inililipat natin ngayon 'yan sa PIN wallet. Kasi 'pag nasa PIN wallet na 'yan, ibig sabihin puwede mo na 'yan gamitin pang-register ng new member. Okay? Maliwanag naman 'no? So ginawa ko, yung remaining balance ko dito sa cash wallet, nilagay ko sa PIN wallet. Okay? Nilagay ko lahat yan para later on, pag may magre-register, pwede ko yan gamitin. So, ganito ang mangyayari na, no? Tandaan nyo, napaka-importante ng D-wallet. Ito ay para siguro para sa protection na rin ng mga stockists, no, na nagsaserve sa atin. So, deserving sila ang mag-control, ano, maglagay dito sa wallet na to. Okay, para sigurado si stockist na siya ang magsisilbi sa atin, no, dito. Ngayon, meron tayong ire-register na new member. So, meron akong ready dito na pwede kong gamitin na PIN dito sa PIN wallet. And dito sa D wallet ay 0. So, kailangan daw natin dito maglagay, ito example natin to Ang sabi ni company, ang kailangan mo 70% ng PIN wallet ang gagamitin mo sa pang-register. And then 30% naman sa D-wallet ay kailangan mo rin gamitin pang-register galing sa stockist. So 70 plus 30 is 100%. So magkano ba yan? So ano mangyayari? Tignan nyo Yung previous na system natin na ginagawa, yung wala pa yung D-wallet noon is 100% sa PIN natin kinukuha lang, no? 100% yan. So magkano ba yung 100% na ginagamit natin? $25 para makapag-register tayo ng isang member, yung starter, no? Yung package niya. $25. So ano mangyayari niyan kung 70-30? So ganito ang mangyayari. Kung 70% ng 25 and then 30% ng 25, lumalabas na 750 ang mapupunta sa D-wallet mo. Kailangan mo ng 750. And then dito naman ay 1750 ang kailangan mo sa PIN. Okay? Hindi na 25 Yan. So, total yan, pag inad mo yan, 25. Di ba? Yan ang eksaktong pang-register natin. So, kailangan na yan. Importante yan, may split So, gagamitin mo yung 1750 dito. And then, kailangan natin magpalagay kay stockist ng 750. O ngayon, paano natin gagawin yan, malagyan, no? Siyempre, kailangan natin kontakin si stockist. Teka. So, kailangan natin kontakin si stockist para maglagay siya dito ng certain amount, yung 750, no? Para malagyan yan, pupunta tayo dito sa transaction. Ayan, no? Yung transaction dito.
magta-transfer muna tayo kay Stackis galing sa PIN natin. Ayan, dahil sobra-sobra naman yung PIN natin, pupunta muna tayo sa transfer. Ayan, ito makikita nyo huwag kayong malilito Dito sa wallet ko ay meron na lang ako natitirang ayan, 96, no? Ang kailangan ko lang dito, 1750 para sa isang account, no? So, ang gagawin ko, dito sa transfer, pupunta ako kay Stackis username. Yan. Imbes na sa my username dito, magta-transfer tayo kay Stackis. Kunyari, Diva Warehouse. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko. HQ ba yun? Kalimutan ko pa. So, magta-transfer tayo kay Diva, no? Diva Warehouse. Nakalimutan ko. Sandali, ipopost ko lang to. Ayan, nakita ko na. Okay, dito sa others, syempre, sabihin natin, Stackis, pwede mo ba akong transferan sa D-Wallet dahil meron akong i-register na member? Type mo lang dito, Diva Warehouse Phil. Ayan. So, makikita mo, ito ang ating Diva Warehouse sa Philippines na ating pagtatransferan galing sa PIN wallet natin, no? Hindi na natin i-check dahil ayan na-detect na, no? So, ngayon, saan mo kukunin yung pondo na itatransfer sa kanya para ilagyan na to? Di dun sa PIN wallet mo, ayan, no? From wallet PIN. Meron tayong 96. Hihinga natin ng 750 si Diva Warehouse Philippines, no? Pero ito ang catch dyan, no? Para naman makinabang, okay? Tayo sa serbisyo ni Stackis, no? Meron tayong small amount na idadagdag dyan. Okay? Instead of 750, lalagyan mo si Diva Wallet ng Diva Warehouse ng $10. Amounting $10. Ayan. Okay? $10. Yan ang required nila, no? Para malagyan natin ng at least minimum of 750 yung Diva wallet natin. Okay? Yan ang instruction. So anyway, sundin na lang natin kung anong instruction. And then, dito, remarks, yung username mo, and then yung security PIN. Hindi ito wallet, Security PIN, yung 6-digit number. Okay? Ita-type mo dyan. And then, dito naman sa baba, yung submit button. Ayan, dito. Pag na-submit mo na yan, i-notify mo si Diva Warehouse sa Philippines na nag-submit ka na sa kanya ng dito, no, na para sa D-Wallet mo. Marireceive niya yung $10, ibabalik niya yan ng 750 dito. Okay? 750 dito sa D-Wallet. Okay? Pagka na-transfer na ni Stackis yung 750 mo, kagaya nga ng sinabi ko sa iyo kanina, di ba, sa inyo, dito ay 750, babalik yung $10 mo. Okay, napunta yung service fee sa Diva Warehouse, no? Kaya 10 yan, no? Meron siyang 250. And then dito sa PIN ay kukunin na lang dyan ng company ay 1750. Yan. So, total of 25 pa rin. $25 pa rin. Ngayon, si Diva Warehouse, pag na-fulfill mo na lahat yan, no? Okay, na-i-register mo na kasi mayroon ka ng pang-register na $25, no? Galing sa D-Wallet, tsaka sa PIN Wallet. Okay, meron ka na nito, tsaka nito.
Mare-register mo na yung bagong member mo. Ngayon, pag na-register mo na, yung new member, okay, mapasok na yan, syempre, no? Mare-register na natin yan. Pupunta ka ngayon sa reports dito. Dito sa reports, oh. Yan. Punta ka sa sales report. Diyan sa sales report, makikita mo yung shipping code. Yan. Sasabihin mo ngayon, ito na ang shipping code. Ito ay ibibigay mo, itong shipping code na to, ang ibibigay mo kay Stackis na nagpasa sa'yo nito. Sabihin mo, Stackis, ito na yung aking ni-register. Ito ang shipping code. Ngayon, si Stackis, sisipagin yan. I-assist ka kasi siya naman na nagano, no? Sa kanya ka nagbigay ng certain fee. Sisipagin siya, i-assist ka para pa-deliver naman yung product mo dun sa new member na ni-registered mo. Siya nang bahala dyan. Basta ibigay mo lang yung shipping code sa kanya, you're done. Okay na. Magiging member na yung yung ni-registered mo, and at the same time, hihintay na lang siya ng kanyang product galing kay Stackis, no? Kunyari, si True Money, Stackis mo, bahala na siya dyan. Yung kanina, yung si Stackis ng Diba Warehouse Philippines, siya ang lalabas dyan. So, ito ang ibibigay mo sa kanya, yung shipping code na yan. Ito, shipping code dyan, ha? Yan, shipping code dyan. Okay? Ibibigay mo kay Diba Warehouse Stackis. So, ganyan so far ang naiintindihan kong proseso ng ating registration. Okay? So, make sure laging merong handang PIN amount ang wallet mo. Yung PIN wallet mo ay meron kang certain amount. And then, pagka naubusan ka ng laman dito sa D-Wallet, pwede kang bumili kay Stackis. Okay? Para ready ka lagi mag-register ng new member. So, makikita mo naman, pagka nalagyan yung cash wallet mo, ilipat mo kagad dito sa PIN wallet mo para lagi siyang may laman. Kasi ang PIN wallet, yan ang natatransfer natin sa mga Stackis. Yung amount dito, ang pwede natin i-exchange ng D-Wallet sa Stackis. Okay? Ganyan ang system na nakikita ko dito. So kung may mali man, kung sino man na nakakaalam ng eksakto o tamang proseso, i-correct nyo lang ako. Pero so far, yan ang naiintindihan ko. Okay? So ito po muna si Edgy Garcia. Maraming salamat po.